Welcome to the Dorm Podcast Podcast with Lance with AJ. and Carl. Yan. So ngayon nandito tayo sa office ni Carl. Attorney Carl. Ni Attorney Attorney Carl. Carl. Angas ng office mo. ng Ada Law Office. Adalo. May mga partners kasi. Yeah. Nice. Ay, So, welcome to Ada Law Office. You're one of the first fews na makarating dito, Lance and AJ. Wow. We only started operating at this branch in February. So, yun, kaka 1 month lang namin and we're soon to launch the full blessing of the office before the end of March. So, yun. Wow. Okay. Congrats. Thank you. Congrats, attorney. Thank you. Angas nun. Dami nating naging guest na attorney. no? Oo nga eh. Iba-iba. Halatang may selection bias. Ito ata yung pinaka-big time eh. Ito ata yung pinaka-big time na attorney. Iba-ibang genre ng attorney yung mga inaan namin eh. Parang Interview eh. Parang may that says something more dun sa mga nauna yung in-interview. Sino ba iba attorney? Ikaw. Ay. Okay. Hindi si ba iba? Si Ralph. Kala ko may mga other lawyers. Sino ba iba? na interview nyo na. Hindi, may iba pa eh. Upcoming attorney, Ah, si Charlene. Oo nga pala. Oo nga. So, parang nandun kami sa journey na puro attorney usually. Okay. Kasi sa field ko, gano'n. Dumadami na tuloy yung attorney circle ko. Oo. Dami na. Is that a good thing or a bad thing for you? Bakit naman magiging bad? I mean, ano bang bad thing na marami Diba? ka? Kasi usually pag lawyers, maraming mga jokes about lawyers. Hindi diba? naman yung circle na yun, hindi naman nagsasama-sama eh. Siguro kayo ngayon nagsama-sama kayo. Oo. Hindi ako OP siguro. Hindi kasi well, in the Philippines, no, some talagang hanga sila or inspired sila by lawyers, no, but some also, and justly so, no, and some give bad connotations to lawyers kasi totoo naman, even in our profession, no, and I think Lance can agree, meron talagang mga good lawyers and bad lawyers, no. I mean, given fact naman yan, you can see that in the news, mga diba? So, syempre, ang mga Pilipino, no, iba-iba rin yung Parang may spectrum siya. Ganun. correct. Meron like parang they feel inspired, they feel na kahanga-hanga mga abogado. Oo. Yung iba nga, 'di ba, ang kwento nila. Kaya may mga maraming negosyanteng abogadong successful. Kasi parang pag feeling nila lawyer, pinagtitiwalaan. Oh. 'Di ba? Lalo sa mga provinces, no, rural areas. But at the same time, meron rin, tama ka, sa ibang side ng spectrum, marami rin naman Mga na pag bad. nakakita lawyer, di ba? Parang yung unang reaction is nanakawan na ako yan or yan, i-overcharge ako. Ganong klaseng bad. Oo. Akala ko gadon bad eh. Ganun. I-flip nito yan. Well, I think, naman yan, Nang-flip no? ako eh. Oo. Pero yan, I think that's part of public records. Public record naman. Public record Oo. naman. May Hindi Supreme kasi, Court hindi. decision na bad daw siya eh. Di ba yun, may bad. So, Multiple. na-disbar. Na-disbar ba? Na-disbar? Oo. Oo. More than once, ha? So, More than once. kung bad lawyer ka, ibig sabihin, you will be disbarred. Oo. Isa kaya nga, ibig sabihin, tas, bad lawyer siya. I think yun magandang description, definition. Di ba? Oo. Partly, pag na-disbar ka, for sure you're, A bad lawyer. but it's still up to debate. Oo, kasi may mga ibang lawyers naman na na-disbar rin, no? Although they violated the ethical code ng mga abogado, but doesn't necessarily mean that you're a bad person. Ay, true. I Oo think nga. at the end of the day, ang makakasabi kung sino yung bad or good, no, is the perception of third person, no? Like parang Social perception, no? construct. Yeah. Yun, but kasi in the Philippines nga, no, the way people look at lawyers, very different eh. Unlike other countries. Alam nyo sa ibang bansa, ang abogado or lawyer, no, is just like any other professional. Oo eh. The same way Well, you look at engineers, architects, or just yung mga A profession, people. ganun, no? Yeah, it's the same, di ba? But here, people tend to put a little bit more Prestige. Oo. Correct. Nobility. And yun rin sa Supreme Court decision, that's why maraming mga disciplinary cases. Yun rin ang inuulit-ulit na Supreme Court na pag abogado ka, you're part of a noble profession. That's why you're treated differently and your relationship and your social conduct
can be judged, no? Ito na lang sa ibang mga profession, no? And I know this based on experience on some cases we handled. Sa ibang profession, pag yung ginawa nilang misconduct, hindi naman related sa kung saang profession sila. Kunwari, engineer, O kunyari, engineer, nangaliwa. Oo. Right? Does not necessarily amount to a cancellation of their professional license. Pero sa abogado, ito, actual cases sa Supreme Court, basta kahit hindi siya connected sa legal practice mo, pero nangaliwa ka ng asawa, pwede ka ma-disbar. Pwede yun? Kasi pag lawyer ka, you represent you're an officer of the court. So you should show a certain integrity, respect. Parang nire-represent mo yung court. Kaya kahit sa ibang bansa hindi ganun. Hindi eh. I mean, the way lawyers are treated here, both from the public and from how it's, how they are disciplined and it's very different. Sa ibang bansa, you're just part of another profession. Kaya tingnan mo, sa ibang bansa, they just call you Mr. For example, Mr. Olives lang ako. Siya Mr. Au. But here in the Philippines, Attorney Au. Attorney! Yan pag nag-inuman. Di ba yung kasama kita? Nung inuman. Yun nga eh. Yung isang tito ko, Attorney! Minsan nga nakakatawa dyan. Nalaman Hindi ng nga nila attorney. alam first name namin eh. Attorney na yung tawag, di ba? So, kailan mo na-realize na gusto mo mag-attorney? Oo nga, no? Hindi ko question. Kasi si Lance, ikaw, kailan mo na-realize? Hindi, kailan mo na-realize? Yung grade school ako kasi kinokontra ko yung mga teacher ko eh. Pilosopo. Tapos sinasabi, attorney, parang attorney eh. I think ganun rin. Doon na-realize. May manifestations nung bata na, yun, pilosopo. Yung mga laging or are you a family of attorneys? Wala. Ganun? First ako in my family. Walang naging lawyer in my ancestors. I'm first on the line. I think nakwento ko to sa'yo before, di ba? Yeah, ako first sa family. So pag sinearch yung law list, ikaw yung first attorney Au dun sa law list? I believe so. Lupit nun pareho tayo. Pag sinearch yung Olives, ako lang yung Olives. So ikaw lang yung Au na kasi ang family ko, my ancestors, mga mga nauna sa amin, they're more doctors, businessman rami, and may mga teachers, pero walang lawyer. So, yun. As to when I discovered that I wanted to be a lawyer, same, may manifestations ng bata. But I think yung nagpa-cement sa mind ko to really pursue law was in high school. Meron ba kayong ganito? Yung papatikin ng amplitude exam, then kung ano yung magiging result nun. NCAT ba yun? NCAE ba yun? Nakalimutan ko na eh. Pero like, it tries to serve as a guidance kung anong bagay sa'yo. Anong career. Profession. NCAT? Sa akin lumalabas lagi lawyer, judge. Okay. So, yun. But, I have to be honest rin, deep inside, gusto ko rin naman talaga. Like, I mean, syempre, nung bata ka, may introduce sa'yo yung, well, in any diba, usually ang heavy influence yan, movie, mga TV series. Ano mga napanood mo? Syempre, Suits. Okay. Part, parang, parang Suits eh. Talaga. Parang Thank you. Pearson Spector, tong office ni Carl eh. Salamat. Shout out sa kapatid ko na nag-design. Shout out Kate. Nung tinanong yung peg, sinabi ko naman, Suits. Nakuha mo, Kate. Kuha naman. Galing. Ayun. Puro glass. Yun, so, maraming inspiration, but yung nasa practice na ako, I think yun yung, nung pumasok ko ng law school, yung na-experience ko na siya, and nag-experience sa practice, doon ko talaga nalaman na, ay, gusto ko pala talaga to. So, dati, hindi yan yung parang ang gusto mo talaga? Nung bata ako, for a time. Anong gusto mo nung bata ka? Naalala niyo yung bata kayo, papadrawing kayo sa papel, kung ano yung gusto nyo maging paglaki? Oo. Ang dio-drawing ka daw lagi, doctor. May one time, astronaut. Tapos may one time daw, Spider-Man. Pinagalitan pa ako ng teacher. Sabi, di naman daw realistic. Diba? Napag-usapan namin yan napag-usapan namin yung one episode. Ano ka, di ba? Sabi ko,
architect or Pokemon master. Oh, yung Pokemon Pero Master. nakwento kasi ni AJ, meron siyang classmate, ang Oh. dream niya maging Jeepney driver. jeepney driver, tapos pinagalitan ng teacher. Uy, grabe. Oo, Ang diba? sama naman. Uy, to be clear ha, being a jeepney driver is a noble profession. Oo, hindi yung Noble teacher job. lang naman yung Yun nga sabi ko pag kinonsinti sana ng teacher, baka race car driver naging race siya. car F1 driver pa siya. Or, Uy, or maging successful siya na na owner ng several jeepney. Mayayaman yung mga yun ha. Yung alam mo yun, yung maraming franchise jeepney sila owner. sa- Toda. tapos papaano sa driver na may boundary. Oo, yan. diba? Oo, sayang. Di ba pwede rin mag-rise sa ranks kung Oo. jeepney driver ka. Pero sa akin, bawal daw talaga, sabi ni Spider-Man. Bawal Spider-Man. Spider-Man. Mahirap Oo. talaga yun. Well, I think, Pero may tama naman. Spider-Man, di ba yung maakit ng mga building? Parang French Tawagan ng Spider-Man. akit-bahay. Ayaw, ang akit bahay na yun. Ayun, so taga saan ka pala, Carl? Parang nga, no? yun yung namin first question namin Usually usually. my discussion. Oh, Born ako, here, then, right now, nakatira kami sa Manila, no? But, anong here dito sa Pasay? no, I mean, in this country, Ah. then, nakatira ako sa Manila. Hindi, parang Labo, Kasi- dito. Siyempre, hindi dito. Ano ba yan? Here, born No, here. here in this country. Oh. Then, yun, lumaki ako ng, most of my childhood and I think adult life, nasa Manila ako. Like Manila, Binondo? City of Manila. Inassume ko lang Binondo. pero totoo. Parang racist, no? Pero yes, hindi naman Binondo proper. Santa Cruz ako. Santa pero, Cruz, malapit. Yung portion ng Santa Cruz na malapit na sa Binondo. Walking distance sa Binondo. Yeah. So, doon din yung ancestors mo, sabi mo. Merong mga Quezon City, may mga mother side ko, alam ko galing Sa Banawe. Tacloban din. Ay, Tacloban. Waray ka din? Oh, si Pero hindi ako Shirley. marunong mag-Bisaya. Wala na. Hindi na umabot sa akin. So, yun. So, yung growing up doon ka sa Manila? Yes. Manila boy ka? Oo. Sanay na sanay ako, I guess, sa City of Manila. Okay naman. Growing up. Maganda naman. Magandang... Okay, I'll be honest, syempre hindi maganda. Obviously, Okay. Manila City. Kasi parang That's a lie, di ba? Parang, yan. but you know, Iba iba yung ganda ng, when I say maganda, iba yung, it feels like home. Mixture of Comfortable, cultural, Oo. historical, Yun naman talaga yun. yeah, Charisma ng Manila eh. yun. Iba yung Manila. Sige, since sinabi mo yan, ako, taga Cavite talaga ako. Pero I've lived in Manila. It's my 13th year in Manila. Oh, yeah. Iba City of Manila, hindi San Juan, hindi QC. Since college. But the City. city itself, CTO. may magic siya that I cannot explain. Yung parang melting pot siya of everything. Yun. Diba? Oo nga, of everything. If you think about Philippines, Manila is the perfect description kung Correct. ano yung Parang may ano kasi Philippines siya, no? May art, may history, may culture. Yun. Oh. Diba? May, Melting pot siya. ano yung wala siya, di ba? Wouldn't say na it's perfect. Obviously, it's not. Hindi eh. But may sarili siyang ganda. I think yung imperfection niya rin nga eh. It's part of it. Oo, diba? yun. You Identity niya rin ascribe yun. the imperfection to the beauty of the city. Oo. Parang yung ano, 'di ba, taga Santa Cruz ka, tabi ng Binondo 'yon. Parang ano, 'di ba, marami dong tourist spot, pero hindi mo i-expect na tourist spot. Ang dami dong restaurant na masarap. Ay, mga lumang restaurant. Oo, like decades or even may 100-year-old restaurant ba doon? Not sure, pero baka meron. No? Meron Sa yata. area, no? Iba yung magic, like pumunta ka sa isang restaurant. Hindi ko alam specific Meron dati sa Binondo. Ito naalala ko, may isang restaurant doon. Although sarado na siya ngayon sobrang tanda niya, na-mention pa siya sa novel ni Dr. Jose Rizal. Oh, Ganun ka-intense. Nandun pa yung Yung ba structure. yung Pansiteria? Yun. Oo. Nandun pa rin yung structure ngayon. Sa may pero Lucky hindi na Chinatown? nag-survive yung restaurant. Oo nga, nandun pa rin yun. Pero diba, ang galing, no? Pero nung bata ka, like, nag-ano ko nang dilibat ka doon? How is it like growing up Oo nga. na dito sa Manila na ano ka ba, like strict ba parents mo, bawal kang lumabas? Hindi naman. etc.? Mag-aral ka lang sanay yan, maglakad, no? But of course, because of Manila's notorious, yung mga notorious characteristic niya. Sanay ako maglakad in Manila, but sanay rin ako maging careful. Cautious. Sa Manila. Oo, like, pag mga valuable items, you don't usually put it
tayo ngayon, sanay tayo mga phones, nasa likod na bulsa, di ba? Growing up, I know, like, bag mo sa harap. No? Ganun. Tsaka baka makidnap for ransom ka no? Chinese kid eh. Ganun ba yun? Ang kidnapping sa Binondo, meron, pero very seldom. Oh, very timely to. Di ba yung Kasi may ano nakidnap. ngayon? Correct, di ba may May nakidnap? nakidnap recently? Recently, meron, oh. Okay. meron. Tapos yung Pero parang I don't pinutulan. think magagawa nila sa Binondo. Alam mo ba? Sobrang lala ng traffic doon. Kung kidnapper ka doon, yung getaway traffic car ka mo, muna. siguradong huli ka na nun kasi sobrang traffic eh. Oo. Kahit pag motor ka doon, di nga makadaan ng motor eh. Kaya pala yung mga mayayaman tsaka Chinese community, they feel at home sa Binondo. Kasi may experience there when we went to your house. Oh. Yung mga kayo sa kanila? Oo, nagpunta kami sa house nila sa Binondo. Yung mga place outside, parang sira-sira na luma. Pero yung mga nakapark, Lexus, Porsche. Oh, ganun? Oo, yung Ano yung mga- tsura ng house ni Carl? parang low-key lang. Ganun. Kasi- pero ang ganda. Nasa isip ko Ganda. kasi parang Chinese, Lucky Chinatown style ganun eh. Ano Maraming decorations and Chinese. Oh shit, I'm being racist! podcast to learn more about Grabe ka, di naman forget like Phil Chai. Pero fluent ka sa Chinese. I wouldn't say fluent, but yes. Sige nga, mag-Chinese ka sa yung Duolingo. Sige. Chinese. Marunong ka? Washichong ko rin? Mandarin, marunong ka. Ay, Mandarin ba yun? Ewan ko. Sige nga, sagutin mo. Ano yung sinabi niya? Waya siya chong koran. Sige nga. Ayan na. Ubus na. Hi. Japanese yun. Hindi ko alam kung... Pwede, no? Japanese. Dui ba di? Di ba? Ganun. Dui. Dui. Pero yun ang na-appreciate ko rin sa Chinese. Ewan ko kung lahat or marami ganun. Multipurpose yung houses nila. Like yung first floor, usually shop or tindahan or business. Yung second floor. Alam mo yung bakit? Bahay. Kasi sige. feel ko, Ngayon ko lang malalaman yun. Phil Chais, no? Very practical sila mag-isip. Alam mo yun, yung parang, sayang yung space, ganito. Lagi silang, kaya pansin mo, may mga Phil Chai families. Marami silang mga sasakyan, basta gumagana pa, hindi nila ibebenta. Oh? Oo. Alam ko lang, yung isang sinabi sa akin ng ninang ko, basta Phil Chai daw maraming kotse. Mga ganun. Dahil Kasi yun sila, nga siguro. basta gumagana pa ganun. So, same rin with how they design the houses, mga concept. Anything that's more practical, anything that can save money, save transpo fees, di ba, na isa lang, I think, yun. At saka, ito, totoo, and I can confirm, mga Phil Chai talaga, thrifty talaga. We're not being racist, Oo. Tipid talaga. I mean, sa kanya nagaling eh. growing up, ano yan eh, parang tinuturo sa akin yun, pati mga friends ko, mga classmates ko sa mga schools, ganun rin daw, ganun rin yung mga na-experience nila sa house nila, being thrifty, being, practical, and as much as possible, kung kayang, ito, di naman racist, I don't know, baka sa ikaw na nagsasabi. Pero, di ba, like sa mga Chinese family, which is present sa Hindi kitchen kanina pa ako nagpipigil na maging racist. Yun nga, sa mga kitchen namin, grabe, rami namin mga, alam mo yung mga take-out na hindi pa rin tinatapon. Yung mga containers. Kaya mo ganyan din si AJ. Order. Diba? Grabe. Kulang na lang, uwi mo rin pati yung mga plastic plates. Mga nakikita mo sa mga fast food chains. Pero yung halimbawa, ako siguro Filipino upbringing, tapos yung mga friends ko rin, family, laging iniisip namin yung you study hard so that you can be a good employee in a good company. Pag ba Chinese, kasi narinig ko yung iba raw, you study hard but in order to prosper more sa business natin. Paano? Ganun. More on business yung tinuturo pag bata. Narinig ko na rin yan na pag parang instead na maging empleyado ka, parang hindi sila, I'm not saying all, no, but majority would tend to like sarili na lang na negosyo. Gawa na yung sariling negosyo, sariling business instead that you work for somebody else. Under the belief na kasi pag nag-work ka for other else, papayamanin mo lang yung boss nun. Okay. Hindi na lang yung sarili nating mga negosyo. But I think
merong misconception dyan. Hmm. Hindi because takot sila maging empleyado, but feel ng mga Philchay, Okay. the only way that you can really prosper, no, and to attain your desired fortune is that if you do it yourself. Kaya ka Oh. nag-firm. Well, that's not Oo the nga, only no? reason, pero Oo nga, parang yun yung version mo. pero may kasabihan yan sa Chinese. May saying, no? My mom taught me this. Ang term is panglay, pangsi, pangto. Alam mo yun? Hindi ko Mandarin. alam. Okay. Hokkien yan. Hokkien. no? But ang meaning nun is that if you want to succeed, no, dapat sariling sikap, sariling control, and sariling diskarte. Hindi ka pwedeng laging magre-rely sa everyone. Yung under that belief, kung naging successful ka na sa business, and the only way you stay successful sa business, dapat hands-on ka pa rin sa business. Hindi ka pwedeng, pag kumita ka na malaki, iwan ko na yan sa trusted manager. Under that belief, babagsak yan. Pag hindi ka na pupunta doon sa company mo, hindi mo na chine-check, you're not on your toes, no? Because of the belief nga na walang ibang tao na ang purpose sa buhay ay magpayaman lang ng ibang tao. If you want to succeed in life, dapat you take control of your own destiny and your own fortune. Yung ganda. Kasi parang inline yan dun sa ginagawa natin na yung self-ownership, proactivity, gano'n na everything is my fault. Like tinuro sa'yo yan ng mama mo? galing. Like, tinuro. halika anak, upo tayo. Tapos sasabihin Hindi niya yung naman. line. Like, parang pag may mga conversation, di ba? Like, When you're- naalala ko to dati nung when I graduated sa law school. So, sabi ko, can I work for others? Sabi, yeah, that's good. But, your goal there is to learn. True. Para ma-apply mo Oo. yun either sa family business or sa sariling business mo. Oo. But not good para matrain ka doon and stay there. Oh. Iba yung mentality eh. Hindi mo yung sinabi dati sa akin. Ang galing. Iba yung mentality, no? So parang parang benchmarking yung strat mo na okay, good yan. Mag-work ka sa iba, mag-learn ka to benchmark and to learn and to apply it and to create your own or to apply it in your own business. Para alam mo na yung ins and outs ng ano. Galing, no? Which is very different sa ibang culture. Sa ibang culture, work ka there. Kasi Salaryman. pag pinagbutihan mo, mapopromote ka. Oo nga. Iba yung intention, iba yung goal. The rat race. Or at least. Tsaka, yun nga, halimbawa ako, sinasabihan ako na you stay in the office or dati sa law firm, sobrang kontra ng parents ko mag-resign ako kahit 20 plus K lang yung sweldo ko kasi someday daw baka parang sinasabi nila matataas yung salary mo, ganun. Oo, ganun. Pero yung thought of ever creating my own office or going somewhere else without any assurance, parang alien sa kanila yung ganung concept eh. Which is, ang galing kasi ngayon, yan na yung tinuturo ng mga self-help na Pinoy, pero sobrang ingrained pala yan sa mga Chai kids. In fact, no, and I'm not, I can freely say this, no, look at the, kilala nyo naman, di ba, yung mga top billionaires na of Philchay descent. Tingnan mo how they do business. How do they do business? How they do business. Pag may kunyari, some start with selling of shoes. Hindi ko na sabihin, no? Okay, sige. But, napansin nila na, nagbebenta ako ng sapatos, pero umuupa lang ako. Paano pag ako na lang yung may-ari ng building na inuupa ko? Kaya naging real estate company sila. Diba? Tapos parang, after nun, ano pang pwede? Ako na yung may-ari ng building ko, ako dito na rin ako nagbebenta sapatos, yung kabilang store, nagbebenta ng ibang bagay. Bakit hindi na lang ako yung magbenta nun? Ganon, di ba? Up to a point na grabe sila ngayon, yung mga multimillionaires natin of Filipino-Chinese descent, pati yung kuryente at tubig, bakit? Di ba? Bakit ba ako bibili ng kuryente sa iba? Hindi gawa kaya ako ng electric generation company ko. Ganon sila mag-expand. Pero it all boils down to what you said, self-ownership. Correct. Diba? Bakit iba pa? Ba't hindi na lang ako? Why not? Diba? So, yung sinabi kong saying, yun eh. Yun yung mentality dun eh. So, you can fully understand ba't ganun yung mindset nila. Yung feel ko nga, although people can correct me on this, yung mga business principle ng forward integration, backward integration, feel ko nang galing sa mga Chinese yan eh.
Oh. Translate lang. No? Oo, na alam mo yun, na yung attitude nila in business. Oo. Pinag-aralan ng mga, mga business, At ganun. business ad or yung mga business majors, no? Sabi, pero okay to Then they created theoretical terms of it. So, it means, that's one of the reasons bakit di ba may mga billionaires na Chinese, they never went to college, but they know those kinds of principles. And I Kasi think, super ingrained siya since correct. childhood. Oo. Wow. Oo nga kasi sinasocialize na ng And mama for nila. me, it's something na we, no, not only Phil Chai, should continue teaching people, no? Oh. Different perspective of how you want to succeed, diba? Ganun. Oh, kasi yung sa mga Pinoy community, ngayon pa lang siya na-open up. For me, ngayon lang yung na-open up kasi ngayon lang may social media, ngayon lang may other resources. Pero to be fair, regardless of culture ngayon, pansin nyo, ang rami na rin ganun na they'd rather, instead of working like a 9-to-5 job, they'd rather open their company or open their own business. They rather work 24/7. Mga ganun. Totoo yan, Totoo. When you start, although nandun pa rin ako, when you start your own business, no, most of the time you work really 24/7. Oo. Pero, I guess, iba pa rin yung sense of fulfillment pag sarili mo yun. Parang mas willing kang mag-go beyond the 9 to 5. Kasi what happens na maganda sa akin yun, what happens na hindi okay, sa akin din yun. Pero may pros and cons yan, Kasi pag, like others, pag corporate job ka, 9 to 5, pagdating ng 5 o'clock, bye, di ba? Hindi ko na problema yan. Or pag may nag-text sa'yo, that's a tomorrow problem. Ako, ganun Parang ako. Severance. Yung series, di ba? Pero pag sarili mo yan, hindi mo pwede gawin yan. Tomorrow problem. It's your problem whatever day of the 24/7 week. problem. It's always your problem. No? So, may pros and cons. And what I'm saying, wala namang when reaching goals, no, despite me sharing to you guys na yung saying, no, it's a case-to-case basis siya. No. May mga tao na willing to do the daily grind. Hindi para sa lahat, no? Hindi para sa lahat. Pero may mga tao na they rather choose peace of mind. Tama. And that's totally fine, no? Depende That's sa totally values. fine. Yeah. Kaya for me, honorable pa rin yun yung mga taong nagtatagal sa trabaho, mga ganun. But I hope kaya siya tumatagal doon because it's their own choice. For the right reason. Hindi For the right hindi reason. napipilitan. Na parang, like, because here, comfortable na ako dito, mga ganun. Parang they really want the job because that's their calling, that's what they want to do. Not because they're afraid na if they quit. Similarly, ganun rin, na pag kunyari, yun talaga yung gusto mo, ayaw mo ganun, wag mo naman pilitin sarili mo gumawa ng negosyo and stressing yourself na hindi ka naman masaya doon. True. Which, yun yung sad part. Because we're talking about Phil Chai culture. Sometimes, pinipilit ng magulang na maging businessman. Minsan nga hindi businessman lang Yung kung ano yung negosyo ko, gusto ko, yun ang gawin mo. So, halimbawa, restaurant ka rin. Hindi ka pwedeng law firm. may may logic rin naman behind it. Sinasabi nila is, because pinaghirapan na namin to, naka 3 generations na to para lumaki ng ganito, tapos ayaw mo. So, sabihin mo, Mami, gusto ko maging jeepney driver diba? May correct perspective siya on the part of the parents. Pero at the same time, may correct perspective rin siya for the child. Ba't ako pipilitin to do something na hindi ko naman yan gusto? Oo nga, no? Ang ganda nung sinabi mo kasi yung minsan, yung opposite yung gusto ng anak Correct. Diba? For me, it's a person-to-person basis. Pero syempre, ang problema dyan, pag yung magulang, okay lang sana kung maraming anak. Diba? May pwedeng sumalo. Paano pag isa lang? Diba? Parang nahihinayang sila sa legacy. Mag-isa ka lang ba? Hindi. Ako may mga kapatid naman. Nga pala, may architect ka nga pala. Nangyari na ba yun sa'yo? Like, meron kayong intergenerational business na medyo pinilit ka or nag-go against ka? Well, at the start, no, meron kaming family business, no. Hindi naman ako nag-go against kasi naging voluntary rin siya on my part. Okay. Pero nung bata ako, meron yan yung mga, I don't know if other Phil Chai can relate, no. May mga times na pag summer break, di ba, gusto mo laro lang. No. Di ba? Tapos ikaw.
punta ako doon sa business namin, tutulong ako doon. Mababantay ka. Ang term namin doon, kotiam. Kotiam. May special term for that. Kotiam, ibig sabihin child labor. Oh my God. Well, pero yun, it loosely translate to na magbantay ka ng tindahan. Kotiam. Kotiam. So yun, may mga ganun rin, 'di ba? Parang may some things na I do appreciate growing up, no? And I agree with it. There's some things na I think should change. Tama. Kasi yung mga sinasabi mong concepts, ako mahilig ako magbasa eh. Yung mga nasa self-help books, yan yung mga sinabi mo ngayon. Talaga? Which is, inaaral pala, childhood pa lang, ako Oo. na-discover ko siya through reading self-help books. Pero technically, ina-apply na pala siya sa ibang Oo. culture. And at the same time, hindi pala siya yung akala ko going against the norm, it's the right thing. Yung pala, it still depends on what you want. For me, it Oo. always it should always depend on the person. Kasi I think minsan yan rin yung mahirap pag I'm not saying all, no, but some minsan may mga nakausap akong mga life coach, 'di ba? Parang Life coach. life coach yung mga self-help book, usually ba life coach yan, yung mga minsan you should not force what work for you to others. Sabi ng life coach. Hindi, kasi yung Hindi. ibang life coach, ganun sila eh. Yung ibang life Parang, coach kasi, ito yung catch pinagdaanan ko, ito gawin mo. Ito dapat mong gawin. all. For me, the better approach is, ito yung ginawa ko, ito yung experience ko, you might want to try it, baka effective rin sa'yo. Or you pick mga Or concepts correct, na or you only applicable. pick those concepts Oo. or those things that fits you. Apple pick. O hindi dapat yung kopyahin mo ako from start to finish para ma-achieve mo rin yung achieve ko. Walang ganun. Lahat ng tao, lahat ng circumstances are very different. There can't be two person with a similar destiny and a similar output in life. Kaya nga tayo may free will eh, di ba? Correct. Di ba? So, we are, ano yung term? Ang ganda eh. Ulitin mo para Kung Chiao. Hindi, hindi yun. You are the, Panglay, pang-si, pang-to. Panglay, pang si. tatlong terms to. yun. Panglay, pang-si, pang-to. So it's parang... Ang galing nung, Duolingo yun. nag-iba yung accent mo, parang yun sa Duolingo. Talaga? Pero di ba sabi mo yung Chinese, kailangan exact yung enunciation niya. Correct. Kasi ako, I fall victim to this, no? May sometimes, may words na yung meaning niya is very different from each other. Pero same word. Sa Chinese? Ganun. Very, very different meanings, 'di ba? But yung word niya is the way you say it is almost the same. Iba lang yung intonation. Iba lang yung high or low. Iba na yung meaning. So, yung pronunciation sa Chinese, accent-based talaga. Kailangan tamang accent na highs and lows. Hindi ko maisip yung translation for ping-in, no? Pero, ang ibig sabihin ping-in, merong mga high, Ping-in. down. May mga words you say high, may mga words you say down, may words you say normal, yun, and may words na it's like V, yung parang pataas, pababa, paakyat. Yung iba nga pare-parehas eh. Iba-iba yung meaning. Gets? Like, pag sinabi mo tong word na to ng pataas, iba na yung meaning. Pag sinabi mo to ng pabagsak, iba yung meaning. Parang gano'n. Kasi kaya pala sa Duolingo mo, may audio. May Compared to audio. other languages, sa Duolingo yung app to learn the other language. Meron si AJ sasabihin, gano'n. Yung, Hindi yan. ayun. May exact tone dapat. Kasi yung iba, yung kunyari yung word na ta. Parang Big ba yan? Big? ta. Parang her. Parang her. Oo, TA yung pag mo. Ta? Tapos parang yung isang meaning niya, parang to drink or sugar. Parang hindi ko maalala. Yun, but that proves the point, no? May mga pare-parehas na word. Ako, honestly, I mean, I can speak it, but for me, one of the hardest language is Chinese. So, talaga lang. kaya maganda. Pero L1 mo yun. Hindi. Baka kaya nahihirapan yung mga native Chinese speakers to speak another language. Kasi Pwede. malayo yung grammatical, niya. Mahirap phrasing. Mahirap yung... Mahirap matuto for mag other Chinese. native, Ah, mahirap oo. silang matutong mag-Tagalog. Mag-Tagalog or English. Kasi yung halimbawa yung verbs or yung pronouns, Correct. magkakaiba yung placing, gano'n. Pwede. So Chinese nahihirapan mag-Tagalog, ganun? Oo, mag-Tagalog or mag-English. Diba yung mga plural, hindi nila minsan pinuplural pag Paano plural? Bawa, yung
dogs, yun nun. Dog lang, dog. Hindi, Ha? hindi, teka, mali ako. Pero yung, Mga dog. Example. halimbawa, bili ka. Nagiging racist ka na. Borderline. Borderline. Teka, halimbawa. Ikaw bili, dog. Ganon. Yun. Hindi, di ba may mga ganun sa Binondo? Ikaw bili Hindi ko dog? alam, ano ba yun? Di ba sila, kasi di ba may mga families pure Chinese Kung sila. alam niya sabi mo. Pero ba't si Alice Guo? Magaling magtagalog. Oh. Wag na si Alice sa farm eh. Lumaki siya sa farm. Oo. Tinuruan daw siya mag-Tagalog ng in-depth. Oo nga, tama. Pero yun nga, yung experience ko minsan na yung mga talagang matatanda, sige na lang. Bibili ako ng case ng cellphone. Suki, bili. Yung mga ganun, yung words. Suki, bili ka na. Words lang. So, baka iba kasi yung ano nila. Yung word phrasing. So, Hindi naman yun limited to Chinese. Parang lahat tayo, di ba? You're being racist, man. Hindi, yun nga. Kasi mas complicated. We've been racist. Actually, yung Tagalog nga, mahirap din daw aralin eh. Ay, be? Oo, sabi ng mga napanood ko. Talaga? Westerners. Parang sa akin, knowing how to speak multiple languages, Okay. parang for me, pinakamadali ang Tagalog. Tagalog? Oo. Compared to, Even compared to English, to parang for me, better ang Tagalog. Kasi nag-aral ka rin, di ba, sabi mo, ng Mandarin, Hokkien, English, and Tagalog. Yes. Ay, inaral mo yun? What's your first language nga pala? Like sa Yung bahay? L1 nga. When you were young? Tagalog nga. Tagalog. Although mix kasi syempre, in the household, we also use Hokkien. Ganun. So, kasi yung core memory ko naman, na witness kitang unang mag-Chinese. Diba Talaga? ganyan yung like, ang galing nga pag Tagalog, yung accent mo, Manileño, Tagalog. Pag English, kaya mo konyo English. So, like, bro, let's... kahit Tagalog, kaya ko rin mag-konyo Ay, Tagalog. Lasal ka rin ba? Nag-undergrad? Lasal. May undergrad? Lasal, bro. Bro, weird yung yung tangko, nag-a-adapt. Depende sa... Depende sa kausap. Ito, swear. Lasal, bro. Di ko nga maintindihan kung paano ko natutunan yun. Depende sa kausap. Nag-a-adapt talaga yung tangko. Kasi kami mga Pinoy, halatang nag-trying hard. Ikaw, parang kaya mo konyo. Weird Pag konyo kausap mo, konyo ka rin. Kaya, basta auto-adapt siya eh. May tuwang eh. Tapos, pag Chinese, yung first time na nung kaaral tayo ng bar exam, si Carl nga pala bar buddy ko sa bar exam. So, ano yun? Ano nangyari sa ano yun? So, meron kaming Chinese na, na restaurant? Yung parang pure Hindi, exchange student siya. Ayan, exchange student. Naglolo na Chinese? Hindi. Yung study area namin. Yun, naalala ko rin. Yung study area namin, doon rin siya nag-aaral. Parang kasi yung study area na yun, reserved for graduate students such as law and mga foreign students. So, parang pareho kami ng study area. Yung study area. Kaya lang, minsan, maingay sila, di ba? Maingay yung mga Chinese. Maingay. Tapos? So, parang, in a way, parang ang dating namin, nadidistract kami eh. Kasi we're studying for the bar to be a lawyer. Tapos, si Carl, hindi na nakapagpigil, kinausap niya in a nice way ng Chinese. Tapos yung tono ng Chinese niya, yung parang pure Chinese talaga, parang nag-transform siya eh. Ano sinabi mo? Well, sabi ko lang kung pwedeng hinaan nila yung boses kasi nag-aaral kami. Pwedeng verbatim ano sinabi mo? Hindi ko na maalala. Pero, ang ending nun, parang napasmile pa yung Chinese guy. Parang really recognized. Tapos, nasabihan ka pa, uy, magaling ka mag-Mandarin parang sinabi niya, galing. Tapos nung tahimik na siya, nag-aral, kasi parang naka-earphone siya, tapos nag-hum-hum pa kaya siya maingay. So, mag-isang tao lang siya. Mag-isa lang. Pero minsan may iba pa. May kasama siya minsan. Pero sinabihan nga ni Carl, after nun, okay na. Tapos tumatango na kay Carl, gano'n. Nag-hi na. Parang yung mga pag nakilala mo sa gym, di ba? Yung hindi naman talaga kayo magkakilala. Basta one time na magkaano kayo. Every time na dumating, uy, basta. Pero hindi pinapansin. Si Carl lang. Oo nga kasi parang yung study area or library parang mind gym may pass yan eh. Na siya. May pass. Tanguan kayo eh. May C-word pass na siya. C-word pass. Ang ganda aralin nun, no? Bakit may iba yung pattern, yung tone, nagsasalita, depende dun sa language na ginagamit mo. Pati personality. Nagbabago. In a way, pati personality, di ba? Parang, ito, no, shout out sa dati kong thesis partner sa college. Undergrad. Korean.
Partner mo I Korean? mean, Korean. Ano bang undergrad friend. mo pala? Legal management. Talagang pa-lawyer talaga, no? So, Korean yun as in like, hindi naman siya makakapag-lawyer sa atin, pero nag-aaral siya legal management, no? Yun, naging close friend ko siya. Then, tinuturuan rin niya akong mag-Korean. Iba rin, ganun rin. Oo. So, iba yung way ng pagsalita. Tapos, kinokorek rin niya ako na parang, okay, nakuha mo na yung word, pero iba dapat yung pagsabi, iba rin dapat yung pag-approach. Sa Korean. Sa the way you speak Korean. Oo. Tapos, Oo. nagbago rin ba yung personality? Dahil sa Nagbabago? kanya, nag-adjust ulit yung Oo. tang ko when I speak Korean. Ganun. Oo. Like, natuto ka talaga mag-Korean sa kanya? Oo. Pero ngayon, mas hindi na ako fluent, obviously. Yan yung problem sa language. Pag hindi mo ginagamit, nawawala sa'yo. But close ba yung Korean tsaka Chinese na language? Hindi. Malayo. Malayo. Saan yung siya closer? construction ng sentences, ganun. Malayo. Baka mas Japanese for me, ha? Yung Korean. Than Chinese. Wow. Doon ako nahirapan sa Duolingo. Yung construction, pag patanong na yung diba, how yun eh. To a point na dahil sa turo niya sa akin, dahil sa influence, pag kunyari nagsalita akong Korean, kaya mga tao marunong talaga ako. Pero tulad mo, hanggang doon lang ako. Yung pag kinausap mo, wala akong masasagot. Hanggang doon lang. Duolingo level lang. Parang kaya ko hanggang introduction, tapos doon na. Wala na akong masabi. I think dapat aralin yun, no? Ba't nagbabago yung personality? Oo. Tsaka, ano ba yun? Tsaka weird Like, yung tone mo, yung the way mo siyang i-pronounce, yung enunciation mo, iba talaga eh. Sabi ko, bakit? Weird, no? Parang, hindi ko, pag nagtatagalog ako, hindi yun yung same way pag nagko-Korean ako. So, parang, Tagalog, Chinese. Sa Chinese, dalawa pa yung personality mo. Ano ba yung Hokkien and Mandarin? Dialect si Hokkien. Mandarin is Hokkien? like yung more general word. Ano yun? Hok or Fok? Pwedeng Hokkien, iba Hokkien. Folk. Ganun. No, fuck you! Hokkien na lang. Hokkien na lang ako. Experiment kaya natin. Oo. Magsabi tayo ng isang term, tapos tingnan mo kung paano nagbabago yung enunciation, yung tone, pati yung parang approach for sige. language. Basta, Sige, ako, bawal mura. Bawal mura. Like, Okay. kunwari, hi, my name is Carl. Okay. English. Hi, my name is Lance. Hindi, hi. Sige, English muna. Ako. Hi, my name is Carl. Alright. Chinese. Anong Chinese? Mandarin muna. Mandarin. 你好，我的名叫做 Carl. Okay. 我是命交. Medyo malapit na yung sa'yo. Malapit na. 我是命 Pag 交 Carl. Hokkien ko yun, Hokkien. hodit, waimya si Carl. Ay, mas malapit sa Tagalog yung accent, Although kasi ang Hokkien namin is Philchai Hokkien eh. Kaya medyo Tagalog yung tone. Pero, tignan mo, nag-iiba. Korean, diba? Korean. Anyong, manaso, chonono, Carlimida. Iba, no? Parang dami na naging personal. Diba? Yung sinasabi ko, may mga naalala ko, pero konti lang. Pero, nag-iiba, diba? Parang, iba. I mean, feel ko pag pinilibak natin to, masabi ko ulit, parang nag-iiba nga ako personality per the language. Same rin yung mga iterations ng mga language na yun. Like, for example, nagtagalog ka. Sabi mo nga, pag nagkonyo, iba talaga eh. Bro. Nagiging bro. Nagiging chill bro ka eh. Bro. Ikaw ba naging Pagkausap mo ganun ka? yung mga kaibigan mo sa Santogon, yung common kakilala. Santogon? Di ba si JR ganun? Oo. Pero ito, legit na tumakbo, like officer. Bakit meron bang legit at hindi legit? Wala bang ganun? Magkabatch ba kayo ni Carl? Magkabatch kami. 2010. Like, pati si JR, kilala niya si JR? Hindi, kasi si JR supporter lang siya eh. Hindi, tsaka psychology siya. Pero, pag halimbawa yung officer na tumakbo, kasi 'di ba marami kayong supporter. Okay. Ang kilala yung tumatakbo, halimbawa. Nagbabago rin yung ano mo doon, although yung personality, 'di ba? Carl, saan to go? Hindi, iba naman yun. Campaign Carl, yun eh. Part ng campaign. I mean, Ayun. force yun. Force. What I mean is yung natural way of Yung talking. conversational. Pero sa ano rin sa mga Philippine languages and dialect. Ganun rin. Pansin ko pag nagtatagalog ka. May mga kilala ko na marunong magtagalog, marunong magbisaya. Ganun rin eh. Iba yung approach, iba yung tuwang pag nagbibisaya sila. Tas
mag-shift sila to Tagalog. Si Diba? si Charlene, yung girlfriend Oo ko, nga, no? pag English, Waray. para siyang Yun, ikaw. pag nag-English siya, iba rin. May English, konyo influence. English siya. Oo. Pag Tagalog, straight din, ganyan din. Oo. Pero pag waray, parang matapang yung tono. Parang yung galit. tono kasi ng waray is matapang. Oo. Di ba parang yung Kabiteño, like, Ay, di oo. ba, Ano kala ba ang tono galit. ng Kabiteño? Eto, di ba, halimbawa ako, naging Manila English na ako or Okay. Manila Tagalog eh. Okay. Pero pag Kabiteño, pag bumabalik ako sa Oo, General Pag Trias, nasa Itibak ka, no? ikaw, napaka-pontoy mo eh. Ito, napaka naman ito eh. Napaka naman May ito eh. Likriti. May mas, yung accent eh, mas exaggerated. Yung mga, Interesting. Hindi, Batanggenyo pala yun. So, with that, pwede ba tayo mag-break saglit? Then, Okay. i-part 2 natin to mga 20 minutes more. Sige. Ganon, and we'll talk about other things and conclude our conversation with Attorney Carl. Di ba part 2 natin? Alright. Part 2. 30 minutes. Okay na ba kay Carl? See you next week. Oo naman.